Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 211 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang bakit hindi na tayo kinakausap ni Lord ng katulad sa Bible. Ang topic natin ngayon ay personal address. Sabi po dito ang concept na personal address refers to those moments in scripture when God speaks directly to individuals or groups on earth. This form of God's word shows his intimate and intentional communication with his people, calling, commanding, warning, and comforting. Personal address highlights God's sovereignty and relational nearness. He is not distant or silent. He speaks with authority and love, though today we don't hear God's audible voice as in the days of Moses or Paul. He still personally addresses us through scripture by his Spirit, convicting, guiding, and assuring us in our daily walk with Him. At ang Bible verse natin natagpuan sa Genesis chapter 12 verse 1, the call of Abram. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you." Sa Tagalog po, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo." At ang teachings natin ngayon ay number 1. Sabi po dito, why doesn't God speak to us audibly today? Number 1, Jesus is the final revelation of God. Ito po yung dahilan kung bakit hindi natin nakakausap ng Diyos katulad ng dati. Kasi siya na po yung anak, ang final revelation talaga na wala nang next sa kanya na revelation, kundi siya na lamang po. Siya po yung pinaka-last and final na revelation ng ating ng Ama. And number 2 po, we already have the Bible as the Word of God. Ito na lang po yung way na pakikipag-usap natin sa ating Panginoon, which is yung Biblia, yung salita niya. Kaya, yun pa rin yung way na may way pa rin kung paano natin siya makausap through devotion, through prayer, and through reading the Bible. Ito pa rin po, may mga way pa rin po kung paano natin siya makakausap, pero hindi ko tulad dati na nung Old Testament talaga nung kapanahon ng ating Panginoon na talagang mismong boses niya yung naririnig ng mga tao, ng mga followers niya. Pero ngayon, hindi natin naririnig dahil yun nga, tapos na kasi siya na yung final revelation. Talagang tapos na rin yung ano niya dito, yung tawag dito, yung gawain niya dito sa lupa, kaya umakit na siya sa langit. Kaya, pero iniwan niya naman tayo ng Biblia at yung Holy Spirit upang may mag-guide pa rin sa atin. And number 3 po, God speaks to us through the Word and the Spirit. O diba po, salita ang ating Panginoon through the Word and the Holy Spirit, yung iniwan yung Holy Spirit sa atin na lagi natin kasama. Dahil nga wala na siya sa piling natin, hindi natin siya nakasama ng literal, although lagi lang natin siya nakasama yung tawag dito, yung presence niya, pero hindi na talaga yung mismo siya. Pero kaya nung pag-akit niya sa langit, iniwan niya yung Santong Espiritu na nanahan sa puso natin. And the application naman po, paano natin tumapay sa ating buhay. Number 1, believe in the sufficiency of the Bible. Ito po, maniwala po tayo sa kakayahan at sa katuruan ng Biblia na talagang puro halong katotohanan po ito at walang halong kasinungalingan. Talagang lahat ng nakasulat sa Bible ay totoo at galing yun, sulat yun ng ating Panginoon. Kaya yun yung magsisilbing guide natin sa araw-araw natin pamumuhay, at dun din natin makikita yung mga sagot sa katanungan na hinahanap natin. And number 2 po, test all preachings in light of the Bible po. Di ba may madaming mga preaching sa Bible, itest po natin sila para po para test natin sila, di ba, kung iyan ba kung totoo ba to or hindi, para din sa kasagutan na nasa isip natin na kung totoo ba yun, i-test natin niya na talagang masasabi natin na talagang totoo ang ating Panginoon, at iniwan niya yun para sa atin, para talagang gabayan tayo at ano pa rin tayo sa tamang landas at sa tawag dito at nasa tamang direksyon pa rin tayo. And lastly po, as the Spirit
guidance as you study the word. Diba? Mag-ask po tayo sa spirit ng ating gabay. Humingi po tayo ng gabay, ng kalakasan, lahat. Pag mag-pray tayo, diba? Laging gawin yung mga prayer natin. Humihingi tayo sa pagkakasala natin, sa pagkukulang natin kay Lord, at yung pag-ihingi natin ng guidance sa Kanya. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At huwag ko na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.